Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-4 ng Marso sa taong 2015. Kaya't muli pong sumasahing papawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng Kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Ako po naman si Jane Valderrama, makakasama po ninyo muli kami sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa ating panel discussion segment ay panauhin natin sa ating talakayan ang huling grupo ng mga nagsipagwagi sa katatapos na 2015 or 2014 National Children's Science Congress. Kikilalanin po natin ang grupo ng mananaliksik na nagsipanalo sa paligsahang nabanggit. Sa ating teleturuan ay tatampok natin ang unang module sa asignaturang Filipino para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Jinky Santos ng Mayapyap Elementary School na tatalakay sa araling mga bahagi ng aklat. At para makapiling na natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. Abot kamay program ng Alternative Learning System, inilunsad nitong nakaraang Biyernes. Pagsasanay para sa modified school forms muling isinagawa. Isandaan at 16 na school publication advisors dumalo sa Regional Training of Trainers. Delegasyon ng Kabanatuan sa Regional Training of Trainers umani ng tagumpay. Pampaaralang pahayagan ng Camtinio Elementary School itinanghal na pinakamahusay sa buong Rehiyon 3. At sa ating pong tampok na balita, performance ng mga pampublikong paaralan sa Science High School Entrance Examination sinuri. 38 sa 100 examinees na pumasa para sa susunod na taong panuruan galing sa mga public schools. At sa detalye ng mga balita, mahigit 300 ang nakilahok sa paglulunsad ng Abot Alam program ng Alternative Learning System na isinagawa sa Cabanatuan East Central School Gymnasium nitong nakaraang Biyernes, ika-27 ng Pebrero. Kasama rin sa nagsidalo ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na katuwang sa nasabing programa tulad ng DTI, TESDA, CSWD at iba pang stakeholders na naglatag ng plano ng kani-kanilang mga ahensya para sa ikatatagumpay ng Abot Alam. Isa na rito ang hepe ng City Social Welfare Development na si Ginang Helen Bagasaw na siya ring kumatawan kay Mayor J. Vergara. Nakibahagi rin sa paglulunsad ng Abot Alam program ang mga barangay captains at iba pang barangay officials na direktang kaugnay ng mga ALS personnel ng sangay sa pagpapadaloy ng impormasyon upang magkaroon ng paunang kaalaman ng mga out-of-school youth ng lungsod. Tampok sa paglulunsad ng Abot Alam program ang layunin ng Alternative Learning System na alalayan ng mga out-of-school youth and adults na may edad mula 15 hanggang 30 na mabigyan sila ng edukasyon, trabaho o hanap buhay na siyang itinatakda ng DepEd Order No. 17 Series of 2014. Dumating din ang kinatawan ng DepEd Regional Office na si Binibining Michelle Mejica na siyang tumatayong tagapag-ugnay at naglatag ng overview ng program at kumatawan na rin kay OIC Regional Director Rizalino Rosales na kasalukuyang nasa isang mas mahalagang gampanin. Naging inspirasyon din sa paglulunsad ng Abot Alam program ang pagdalo ng isang ALS passer na ngayon ay isang ganap na Certified Public Accountant sa katauhan ni Mr. Rosen Jake Domingo. Sa kanyang panalita, pinuri at pinasalamatan niya ang lahat ng taong nasa likod ng Alternative Learning System na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maabot ang pangarap. Hinamon din ng panauhing tagapagsalita ang mga tagapakinig na lalong patingka rin ang pag-asang kaya rin nilang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap kung sila ay may sapat na determinasyon at pagsisikap sa tulong ng Abot Alam program. Pinamahalaan ang paglulunsad ng turang programa ni Division ALS Supervisor Josie Palyok sa tulong ng mga bagong talagang Education Program Specialist, District ALS Coordinators at mobile teachers na nasa ilalim ng kanyang pamamatnubay.
Sa iba pang mga balita, natapos na kahapon ang muling pagdaraos ng 2 araw na pagsasanay para sa modified school forms na isinagawa sa bulwagan ng mga guro sa tanggapang pansangay ng lungsod ng Cabanatuan. Ang pagsasanay na nagsimula noong Lunes ay dinaluhan ng may kabuang 204 na mga piling guro, school ICT coordinators at punong guro mula sa mga pampublikong paaralan na bumuo sa unang grupo. Samantalang mga guro, school ICT coordinators at punong guro naman mula sa mga pribadong paaralan ang bumuo sa grupo kahapon o sa ikalawang grupo kahapon. Ang pagsasagawa ng 2 araw ng pagsasanay ay bunsod ng nalalapit na pagsasara ng taong panuruan na nangangahulugan ng bultuhang checking of forms at upang resolbahin na rin ang mga katanungan at problema tungkol sa paggamit ng MSF templates. At bilang tugon ng tanggapang pansangay sa pangangasiwa ng mga tagamasid pansangay at pampurok, inilabas ng tanggapan ng tagapamanihala ang Division Memorandum No. 27 Series of 2015 na siyang nagtakda ng nabanggit na pagsasanay ayon sa DepEd Order No. 4 Series 2014. Sa mga talakayang ginanap, pinangunahan ni Program Development Officer Nathaniel Cabico ang reorientation sa paggamit ng MSFE version na sinundan ng workshop para sa aktwal na paggamit ng template na ginawa sa Microsoft Excel. Katulong din sa nangasiwa ng pagsasanay ang mga taong o mga bagong talagang kawani sa Research and Planning Office sa katauhan ni Ginoong Arvin Flores at Melwin Santos. Sa pagkakasagawa ng naturang pagsasanay, inaasahang mas magiging mabilis at episyente ang pagsusumite ng mga official form sa tanggapang pansangay lalo na't ilang linggo na lang ay magtatapos na ang taong panuruan. Samantala, sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay ang 116 na school paper advisors mula sa 20 sangay ng Rehiyon 3 na ginanap sa Regional Education Learning Center, Pulong-Bulo, Angeles City. Ito ay linsunod sa Regional Memorandum No. 5 Series of 2015 na nagtatadhana sa paglulunsad ng Regional Training of Trainers on Campus Journalism mula ika-24 hanggang ika-27 ng Pebrero. Batay sa memorandum na pinalabas ng Department of Education sa pamamagitan ng Bureau of Elementary Education at ng Bureau of Secondary Education, inilunsad ang seminar sa layuning maihatid sa mga school paper advisors ang mga makabagong pamaraan at pag-unlad sa campus journalism. Gayun din ang mahasa ang kakayahan ng mga school paper advisors para sa epektibong pamamahala ng pampaaralang pahayagan sa kani-kanilang paaralan. Bukod sa tig-5 slots na inilaan para sa mga school paper advisors ng bawat sangay, naglaan din ng slot para sa mga division supervisors upang pamahalaan ang kani-kanilang delegasyon at makatulong sa pagsusuri ng mga ipinapasang output ng bawat delegado. Kabilang sa delegasyon na nagmula sa Cabanatuan, ang inyong lingkod mula sa Camtinio National High School, Ginoong Alfred Esteban ng Wesleyan University Philippines, Jennifer Min ng San Josep National High School, Ginoong Cesar Ray Espiritu ng Kalibangbangan Elementary School, Ginoong Alan Valdez na tumayo bilang isa sa mga resource person. Sa kaugnay na balita, umani ng tagumpay at parangal ang delegasyon ng Cabanatuan sa ginanap na Regional Training of Trainers sa Regional Educational Learning Center sa Pulong-Bulo, Angeles City. Itinanghal bilang pangatlo sa pinakamahuhusay sa pagkuha ng larawan ng output ni Ginoong Alfred Esteban mula sa Wesleyan University Philippines para sa kategoryang photojournalism. Pumangatlo rin sa pinakamahuhusay sa collaborative desktop publishing and online publication ang output na magkakatuwang na pinagtrabahuhan ng grupo na kinabibilangan ni Ginoong Alfred Esteban, Ginoong Cesar Ray Espiritu, Ginang Jennifer Min at ni Binibining Baby Jane Valderrama. Sa radio, script writing and production naman, 3 parangal ang nakamit ng pinagsama-samang delegasyon mula sa iba't ibang sangay ng Rehiyon 3 kung saan gumanap bilang anchor person si Binibining Baby Jane Valderrama. Nakuha ng grupo ang mga parangal bilang Best Script, Best in Technical at ang pinakamataas sa lahat ng parangal, ang Best Crew. Ayon sa tala, may 116 na school paper advisors mula sa 20 sangay sa Rehiyon 3 ang dumalo sa 4 na araw na pagsasanay. Ito ay alinsunod sa Regional Memorandum No. 5 Series of 2015 na nagtatadhana sa paglulunsad ng Regional Training of Trainers on Campus Journalism mula Pebrero 24 hanggang 27. Maliban sa mga naturang parangal, umugong din ang pangalan ng sangay ng Cabanatuan sa nakamit na panalo ng pahayagang kampo
ng Camtino Elementary School na pinamamutabayan ng inyong lingkod. Sa kabuang balita ng pagkakapanalo ng kampo, muli na namang kinilala ang husay ng pampaaralang pahayagan ng Camtino na Elementary School na kampo matapos itong humakot ng parangal sa awarding ceremony ng Best School Publication ng Rehiyon 3 sa Angeles City. Itinanghal na pinakamahusay na pampaaralang pahayagang Pilipino o overall champion sa Filipino Elementary School Publication ang pahayagang kampo ng Camtino Elementary School. Nagwagi ang kampo sa 4 na bahagi o section sa siyang naging batayan ng pagkakahirang nitong Best Filipino Elementary School Publication. Kabilang sa mga napagwagian ng kampo ang unang pwesto sa Science and Technology section, second place sa Sports section, 5th place sa Feature section at 6th place sa News section. Taon-taon ay nag-uuwi ng parangal ang kampo at matatandang hindi nakopo ng kampo ang Best School Publication noong taon sapagkat sa 2 sections lamang ito nagwagi. Ito ay ang Sports section at News section na parehong second place. Sa ating pong tampok na balita, ang Science High School ay itinuturing na premier public high school sa Sangay ng Cabanatuan sapagkat ang curriculum na ginagamit dito ay naiiba kumpara sa ibang paaralan, maliban sa mas modernong pasilidad at kagamitang panteknolohiya. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nagnanais na makapasok dito sa paniniwalang mas naihahanda ng paaralan ang kanyang mga graduates para sa mas mataas na antas ng pag-aaral, ang tertiary education. Kaya nga't mula nang maitatag ang Science High School noong 1985, ay gumagamit ito ng entrance examination upang salain ang mga elementary graduates na gustong dito ay mag-aral. Sa kadahilan ng ang pagkakatatag ng Science High School ay upang linangin ang mga batang mag-aaral na may angking talino ngunit kabilang sa mahihirap na pamilya, iilan lamang sa kanila ang nabibigyan ng pagkakataong makapasok dito. At kaugnay ng usaping ito ay ang katanungang ilan sa mga nakakapasok sa Science High School ang graduate sa isang public school. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng pag-aaral ang tanggapan ng media at ICT upang alamin ang bilang ng mga mag-aaral mula sa public elementary schools na nakakapasok sa Science High School. Kaya nga't minabuti ng tanggapan na humingi ng listahan ng mga examinees mula kay Ginoong Albert Santos na siyang punong guro ng Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School. Sa maikling pag-aanalisa at base sa datos na nakalap ng tanggapan, 204 lamang o katumbas ng 30.22% ang pumasa sa entrance examination mula sa kabuang 675 examinees para sa susunod na taong panuruan. Mula naman sa 204 na pumasa, 37.75% o katumbas ng 77 mag-aaral ang graduate ng public elementary school, samantalang 127 o katumbas ng 62.25% ang nagtapos mula sa mga pribadong paaralan. Ang 77 pasado mula sa public elementary schools ay nagmula pa sa iba't ibang sangay. Isa rito ay galing sa Division of Gapan City, 15 sa sangay ng Nueva Ecija at 61 lamang ang galing sa mga public elementary schools sa sangay ng Cabanatuan. Sinikap ding tukuyin ng tanggapan ng media at ICT ang mga pampublikong paaralang pangkaraniwang nakapagpapasok ng mag-aaral sa Science High School at lumilitaw na nangungunang Cabanatuan East Central School na may 34 o 55.74%. Kasunod ang Lazaro Francisco Elementary School na may 7 o 11.48%. Pangatlo at pang-apat ang Camtino Elementary School at Mayapyap Elementary School na may 3 o 4.92%. Samantalang pang-5, pang-6 at pang-7 ang mga paaralang Imelda, JP Milencio at PG Crisostomo na may 3 o 3.28%. Sa hanay naman ng mga pribadong paaralan, ang unang Flower Lane Montessori Children's House na nakapagtala ng 18 pasado o katumbas ng 19.35% mula sa kabuuang 93 pasadong mag-aaral. At pumangalawa naman ang Little Mary Hearts Montessori Center na may 16 o katumbas na 17.20%. Samantalang College of the Immaculate Conception na may 3 top 10 qualified examinees ay nakapagtala lamang ng 13 o 13.98% mula sa kabuang 93 qualifiers. Nasa ika-4 na pwesto naman ang Wesleyan University Philippines Elementary Department na may pasadong 8 o 8.6% na sinundan ng Cabanatuan Confucius School at Cabanatuan City Christian Institute na may 7 at 5 ayon sa pagkakasunod. Maaaring magtanong kayo kung ano ang katuturan ng maikling pag-aanalisang ito.
Gusto lamang ipakita ng tanggapang pansangay sa lahat ng kasangkot na paaralan at mga tagapangasiwa nito, maging pribado man o publiko, ang kanilang performance base sa entrance examination na isinasagawa ng Science High School taon-taon. Layunin din ng ulat na ito na magsilbing salamin para sa mga kinauukulan upang makita nila ang pang-akademikong kalagayan ng kanilang paaralan na maaaring maging inspirasyon tungo sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa kanilang nasasakupan. At bilang panghuli, isang paraan ang ulat na ito upang kilalanin at parangalan ang mga paaralan at kani-kanilang tagapangasiwa sa kanilang sigasig na lalo pang pag-ibayuhin at paunlarin ang paaralang kanilang pinangangasiwaan. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita para sa edisyong ito ng DepEd Hour. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas ang ilang paalala para sa teleturuan.